Ngayon bang narabingi tayo kakapsat? Amen. Kumusta po ang bawat isa sa atin? After 1 week, nandito na naman po tayo. Amen? Purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Jesus ni Apo ti Maidayaw, Tatang Arabii, napintas ti worship kini Apo ay kakapsat. Makapabang arte. Amen? Sa totoo lang, basta takdurag ito'y mapa-MC, mapa-worship, ag-deliver ti sa ni ako, di yung mo ag-nervyosak, di sakat naglamis. Hangkon sa mga over ka nga di, basta ag-nervyosak. Pero ni ako ti maidayaw, ito't tangarabi. Amen? Tatangarabi kakabsat, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay tungkol sa salitang eternity. Eternity, kunayo man? Or sa Tagalog, walang katapusang buhay. Ang ibig kong sabihin ng eternity is endless life after death. So meron pong buhay pagkatapos ng kamatayan. Marami pong nagsasabi na mamatay ti tao, matay nga kaslamanok. Naawanan tamunan, haan kakapsat, mapagadalan tayo tatarabii, no kasano ti taong nga matay. Sa Bible po natin, may dalawang magkaibang lugar na tinutukoy for us to spend our endless life after death. Ang una po ay eternity with Christ. Ang pangalawa ay eternity with Satan. Amo yan na Satan? Chinese ato. Chinese. Eternity in heaven or eternity in hell. Ang isang tao po, pag namatay, katawan lang po ang nawawala. Ito po ay naaagnas at nagiging alikabok. Pero ang diwa, ang memories natin dito sa lupa ay intact. Hindi po yan mawawala. So, we will be more alive than we ever have been nung nandito tayo. Mas mararamdaman natin na buhay tayo pag tayo ay patay na. Pwede ba yun? Opo, mapapag-aralan po natin. Dito sa lupa, mabalin ka nga palipat-lipat tibalay mo. Aglalo no nagado kwartang. Mabalik ka nga patakdag ti balay mo ito'y, mabalik di Rosales, di Manila, di Baguio, uray na nga di kahit mga babanan, mabalik ka nga patakdag, uray awang kwantang, tagili di Manila ko, mabalik na lang agid di sirsirok ti real estate. No kaya dati as dyan nga panagbiyan. So, dito sa lupa, pwede po tayong magpalipat-lipat ng tirahan. Pero sa ating place of eternity, hindi po pwedeng lumipat. Kapag ang pinili po natin ay sa eternity with Christ or eternity with Satan, yun na po ang ating permanent address. So, hindi po pwedeng lumipat. Ang pagpili po natin ng ating permanent address na yan ay ngayon po habang tayo ay may hininga, may buhay. Amen? Ngayon po, ngayong mga panahon na ito, na nakikinig tayo ng mga salita ng ating Panginoon ngayon tayo mamili kung saan natin gusto tumira ng permanente. Sa heaven ba or sa hell? So, dito po, sa Luke 16, verse 1931, very familiar po ito sa atin. Tungkol ito sa isang mayaman at isang pulubi. Sinasabi po dito na may isang mayaman na araw-araw na nakadamit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain. So, pag sinabing nakadamit sa English kasi sinabi niya purple linen. Pag sinabing purple linen, doon sa Bible natin sa English, it means to say, siya ay, kumbaga, mayaman na mayaman. Parang hari. Sa hangad, sabi niya dito, at mayroon namang isang pulubi na nagngangalang Lazaro na tagtag ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman.
Sa hangad na matapunan man lamang ng mumong na uhuhulog mula sa hapag ng mayaman at doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. So, pag ini-imagine natin, yung halimbawa, itong bahay ni nanay, maraming pagkain, merong pulubi dyan na nakaabang para matapunan man lang. Hindi mabigyan hindi mabigyan, kundi matapunan. Amo yung katap sa nung aginaw kayo? Iba dati arin sa nga dati ingna na puina dasi dana jing apang ibelang. Yun po ang sinasabi na dito. Dito orayan na ato nga pulubi. So namatay ang pulubi at siya dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Si Abraham po dito ay picture, it speaks of our Heavenly Father God. Picture po ito ng ating Panginoong Diyos. Sabi niya, dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit. So si Abraham dito, ipinapakita niya na ang ating Panginoong Diyos. Bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. So, makikita po natin dito yung difference. Si Lazarus, nung namatay siya, he was taken up right away to the bosom of God. So, he was taken up to heaven. And the rich man was buried, ibig sabihin, beneath. So, sa ilalim, it speaks of hell. So, straight away, dito sa kwentong ito, si Lazarus pumunta sa langit at yung mayaman pumunta sa impyerno. So, sa gitna, kasi makikita natin dito sa kwento na nandun siya sa impyerno. So, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Alam niyo po, kung aaralin po natin mabuti ang kwento, si Lazaro ay pinunta agad ng mga anghel sa piling ng Diyos. At ang mayaman naman ay diretsyong napunta sa hell. So, nung nakita ng mayaman si Lazarus sa piling ng Diyos, sumigaw siya, sabi niya, Amang Abraham, kumbaga, Father God, maawa po kayo sa akin, utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. Dulo lang. Masaya na siya doon. Dulo lang ng daliri. Masaya na siya. At basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. Ngunit sumagot si Abraham. Sabi niya dito, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw naman nagdurusa riyan. At sabi niya dito, bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta dito. So, heaven and hell can see each other. Adi rin heaven, makita na dito dyan impyerno. Ganon din yung nasa impyerno, makikita niya yung nasa heaven. Kasi itong rich man, kita niya si Abraham at saka si Lazaro. And then, pero hindi pwedeng lumipat. Kaya nga permanent address. Endless life. Yung permanent, itong nandito tayo sa lupa, this is not our permanent place. Either we are a citizen of the kingdom of God or we are the citizen of hell. Nasa atin po ang choice. Amen? So, nakikita po rito na lahat ng faculties ng isang tao, ibig sabihin, yung diwa, pag namatay, ay intact. Walang mawawala. Ang mawawala lang po ay ang katawan dahil ito ay maaagnas. Bakit? Kasi yung rich man, nakakakita. Kita niya si Lazaro sa piling ng Panginoong Diyos. And then, he can feel. Nararamdaman niya yung init ng apoy. And then, he can hear. Naririnig niya si Abraham. So, he is conscious at alam niya na wala nang way out sa kanya. Sa sitwasyon niya yon, wala nang paraan para siya ay makaalis doon. Kaya, ang sinabi po niya,
kay Abraham, kung ganun po amang Abraham, sabi niya, pinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki, subuin po ninyo siya upang sila ibigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. So dito po sa puntong ito, makikita natin na our families, yung mga anak po ninyo na nawala na, makikita po ninyo sila muli. Amen? Amen. Makikita po ninyo sila. Amen. So, ganun din po yung mga tatay natin, mga magulang natin nandun na, makikita po natin sila. We will wait for that day, but not too soon. Marami pa po tayong gagawin dito sa mundo. Amen? Amen. So, at dito po, nakikita natin na sila yung nananalangin para sa atin. Kasi sabi niya dito, kung gayon po amang Abraham, ipinapakiusap ko na papuntahin ninyo si Lazaro na lamang. Pagpiyagam ni Lazaro ang mga Abraham, tamatan ijayan ni amang kutod 5 nga kabsat kong lalaki, tapno makapagbalbaliw da. Ano pong sinabi ni Abraham? Which is Abraham here is our Heavenly Father God. Sumagot siya. At anong sinabi sa kanya? Ngunit sinabi ni Abraham, nasa kanila ang isinulat ni Moses, at ang mga propeta, iyon ang kanilang sundin. Ano pong pinapakita? Yung ating Bible. Sundin po natin kung ano ang sinasabi ng ating Bible. Kaya po meron tayong Biblia. This is a manual para po tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po? At sumagot ang mayaman. Sabi niya, hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. Sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moses at ang mga propeta, so sabi niya dito, sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang tinutukoy dito ay ang ating banal na aklat, the Bible. Alam niyo po, ang ating Panginoong Jesus ay namatay at muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw. Amen? Pero hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi naniniwala. Ito po yung tinutukoy niya dito, na kahit magsugo siya ng buhay, ay nang namatay at muling mabubuhay, kung talagang ayaw nilang maniwala, hindi sila maniniwala. So, ngayon marami rin po ang naniniwala na may impyerno. Sino pong naniniwala sa inyo na may impyerno? Amen? So, sana sana po sa gabing ito, ibigay natin yung pagtitiwala natin, ibigay natin sa ating Panginoon ang ating mga buhay, at sundin po natin kung ano ang sinasabi ng banal na aklat. Amen? Dahil sabi po niya sa John, chapter 14, verse 6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa na hindi dadaan sa akin. So, Jesus is the way. Amen? We can be wrong in choosing our career. We can be wrong in choosing our partners in life. We can be wrong in choosing yung mga investment natin. We can be wrong sa maraming mga desisyon sa ating mga buhay. We can be wrong. But don't be wrong in choosing where we spend our eternity. Dahil pag nag-choose na po tayo ng eternity, no turning back.
Hindi po pwedeng, Amang Abraham, gusto ko po mabuhay muli para ako'y makapagbagong buhay. Wala na po. The choice is now in this earth. Habang tayo po ay nandito na humihinga. Amen po? So, dito po sa kwentong ito, hindi po dahil mayaman ka, pupunta ka na sa impyerno, ha? Baka yung maraming pera dyan natatakot na dahil yung mayaman. Hindi po. Sa kwentong ito, hindi po yung dahil mayaman ka, ay pupunta ka na sa impyerno. Kung nakita po natin kanina sa verse 21, ang sabi ay, si Lazaro ay naghahangad na matabunan. Naghahangad na matabunan ng mumong nahuhulog mula sa hapag ng lalaking. So, ibig sabihin po, itong mayaman na ito, if we analyze itong context ng, if we analyze the context, if we analyze the context po ng pinag-aaralan natin, itong mayaman na ito ay madamot. At sa human pyramid, meron silang tinatawag na human pyramid. Ang pinaka-least, ang pinaka-walang kwenta na pwede mong i-share sa isang tao ay pagkain. Bakit? Dahil ang pagkain, na inyunod mo, inyang arumwar. Ha? So, ang pinaka-least, ibig sabihin, ang pinaka-maliit, pinaka-walang kwentang pwede natin i-share sa mga tao ay ang pagkain. Bakit? Kasi sa totoo lang po, marami ang tao na mas hangad na masira ang mga pagkain kaysa ipahingi. Tama po? So, makikita po dito sa kwento na itong mayaman ay madamot. So, awan siguro tagbaling na ng damot kanya tayo tatangkapsan. So, pagkain lang, madimpay mabigyan na yung may isang tao. So, pagkain lang hindi niya mabigyan yung pulubi, how much more yung mga mas importanteng bagay. Tama po? Kaya nga po nandito nakapaloob yung second commandment. Ano po yung second commandment? Sabi niya, love your neighbor as yourself. Pero no one, awan ti makaaramid ato di 100%. Always na we look after ourselves first before others. Bibigyan ko kayo ng example lang. Alam mo yung pag nag-taking photos tayo. Nag-take picture, o rin nung kadguan ni Mayora, ito nung pakita tayo picture, sino timon unang nga kita? Di sarilin. Tama po. Totoo po yun. Kahit uri nung kadguan ni Mayora, uri nung sino ti kadguan ni Jai, nung kinita, di sarilin timon unang nga kita. Why? Because we are so self-centered. Pero kahit po ganoon, may mga pagkakataon na yung alam niyo po yung dalawang 10 commandments na yan? Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. A vertical relationship with the Lord. Amen? And then love your neighbor as yourself. Horizontal. Ano pong nakikita nyo? The cross. Behind those two commandments is the cross. Dahil alam niya na walang makakagawa ng dalawang commandments niya, that's why we need Jesus. Amen po? Nakukuha po natin. Kaya sabi po niya sa James 1:22, so let us be the doers of the word and not the hearers only. Amen po? Aantay niya, ano po mga kasade, hindi baga tayo na love your neighbor. Pero we cannot love our neighbor actually. Amen? So, ni Apo, maidayaw tatangarabi, sa apel ako makakabsat, kada tinaibati kanyayo, diyan na pagkadalang tayo, eternity. Kailangan po natin na i-make sure na yung eternity na ating permanent address, kasi ang eternity po ay endless life. Walang katapusang buhay. So, dalawa lang po yun. Life with Christ
or life with Satan. Amen? At kung matigunudan tayo kakabsat, habang darito'y tayo lubong, gunudan tayo, matipapanan tayo, at paling nga permanent address tayo, good life with Christ. Amen po? Kantayin tayo kakabsat, I will come and bow down, and then, no sino timayat, nga mga awat kiniapo, surutin tayo no niya ti kararag ni pastor iso ti mangilid kanya tayo and even us na mga na born again na to renew the fire in our heart for the Lord. Amen. Iawat ko damdaman kay ni pastor ato microphone kakapsat. Hindi mayat nga mangawat kanya po tatang arabili nga toyo lang kakapsat. The right hand Joe. Kasabot ka na tayo kakabsat na nakaawatan ka ni Apo. Hallelujah. Si ka Lord ti may dayaw ito pangarabiin. On sa balo. Agyamang kami Lord. Dayat mo kada kami. Agyamang kami. Ipinangbindisyon mo kada kami Lord. The wisdom Lord that you gave to us, O Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil kung wala ka, hindi po namin alam, hindi po namin ma-interpret ang mga salita mo, Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing. There is nothing. There is no one. There is no one to compare with you, to compare with you. I'll be patient. I'll be patient in worshiping you, Lord. One more time. I will come, yes, Lord, and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I'll be precious in worship. Mga kapatid, kaibigan, sa gabing ito, napakaganda po yung mensahe ng Panginoon na habang nandito pa lamang tayo sa lupa, kinakailangang pumili tayo at piliin natin yung lugar na kung saan ay titira tayo ng panghabang buhay na walang katapusan. Dito sa ibabaw ng lupa, lahat ng ating nararanasan ay pawang mga temporaryo lamang. Pero meron pong dalawang lugar na katotohanan na sinasabi ng Biblia na maaaring puntahan ng tao, ang langit o ang impyerno. Ang Diyos, nung nilikha niyang tao, binigyan niya tayo ng freedom, binigyan niya tayo ng kalayaan, kalayaang mamili kung ano yung tama at mabuti, kalayaang mamili ng masama o ng hindi. Kaya sa gabi pong ito, tiyakin po natin na sa ating pagpapasya, sa ating pagpipili, ay yung makasama natin ng panghabang buhay, ang Panginoon na lumikha sa atin, ang Panginoon na nagligtas sa atin mula sa bingit ng kamatayan. Sana sa gabing ito, kaibigan kapatid,
tiyakin po natin na yung decision na ating gagawin ay tama. Yung pagtanggap natin kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At kung hindi pa po ninyo tinatanggap si Jesus, maaari po kayong sumunod sa aking panalangin sa gabi po ito. 4 lamang na paraan upang ang tao ay matanggap niyang kaligtasan. Unang-una, tanggapin natin na tayo ay makasalanan. Pangalawa, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Pangatlo, tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At pangapat, lumakad tayo ng may pananampalataya sa Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, maaari niyo po akong sundan sa aking panalangin na ariin po ninyong ito po ay panalangin nagmumula sa inyong mga puso. Sapagkat ang tinitingnan naman ng Panginoon ay ang puso ng bawat isa. Panginoon, sa gabing ito, salamat sa inyong mga salita. Nalaman ko na mayroong 2 lugar na maaaring puntahan ang tao. Panginoon, sa gabing ito, gaya ng nasusulat sa iyong mga salita, inaamin ko po na ako ay makasalanan sa inyong harapan. At humihingi po ako ng tawad. Patawarin po ninyo ako sa lahat ng mga nagawa kong pagkukulang, sa lahat ng mga nagawa kong pagkakasala sa inyo. Maging ito man ay aking naisip, nasabi, nagawa. Patawarin po ninyo ako. Sa gabing ito, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kayo na po ang siyang maghari at manguna sa aking buhay. Salamat ng marami sa kaligtasan na inyo pong iginawad sa akin sa gabing ito. Salamat po, Panginoon. Ako na lamang pong mananalangin. Dakilang Diyos, narinig mo ang mga sumunod sa panalangin ito. Bagamat ito man ay pabulong sa kanila, batbatid mo ang laman ng kanilang mapuso. At lahat ng tumanggap sa iyo sa gabing ito, Panginoong Hesus, kilikili, isulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, matagpuan ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay. At tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad ng may pananampalataya sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus, na ikaw ay aming itaas, sambahin sa aming mabuhay. Salamat po ng marami. Ito ang aming samong dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palagpakan natin ang Panginoon. Sabay-sabay po natin isigaw, Jesus is Lord in my life. Jesus is Lord in my family. Jesus is Lord in my family. And Jesus is Lord in Balincanaway. Jesus is Lord in Balincanaway. Palagpakan natin ang Panginoon. Amen.